Kung titingnan po natin ngayon sa ating mapa, wala tayong makikitang isla dito sa blue na dot na to. At base dito sa mapa, makikita po nating ni walang anino ng isla o lupa yung makikita. Purong katubigan yung pinopoint netong ating GPS. At kung hahanapin po natin dito sa mapa yung Panunubulon Island, wala tayong makikita dito sa bahaging ito ng Samar at Leyte. Yung mga isasuggest ni Google ay dun banda sa western side ng Visayas. So mula sa Luzon ay bumalik naman po tayo dito sa Eastern Visayas para puntahan yung isa sa mga strange na isla na nandito sa lugar namin. Alam nyo ba na mahigit 8 kilometro lang mula dito sa kinatatayuan natin, makikita yung isla na hindi nagrehistro sa Google Maps. Grabe, sa high-tech na mga applications ngayon, sa high-tech na mga gadgets, ay may mga ganito pang error. May mga mapapansin pa tayong ganitong pagkakamali sa laki netong isla ay hindi nagrehistro dito sa Google Maps. Maging yung pangalan nito ay hindi rin matatagpuan sa Google Maps. Kaya ngayong araw ay pupuntahan po natin tong islang to. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga meron dito at kung paano yung nangyari. Bakit nga ba hindi natin to makita sa Google Maps at hindi to nagrehistro sa nasabing mapa. Di kalayuan mula dito sa ating kinaroroonan ay matatagpuan ang isa sa pinakaabalang paliparan mayroon ng Pilipinas. Ito ang Tacloban DZR Airport na sa ngayon ay sumasailalim sa malakihang upgrade. Medyo matagal-tagal na rin ang nakalipas mula nang huli natin itong mabisita. Kaya bago natin umpisa ng ating biyahe ay silipin muna natin ang mga pinakahuling kaganapan sa mga itinatayong bagong pasilidad sa nasabing paliparan. Mahigit 10 taon mula nang sinira ni Super Typhoon Yolanda ang bahaging ito ng Tacloban ay kapansin-pansin dito ang laki ng pinagbago. Lumapad at gumanda ang mga kalsada, mas dumami din ang mga bagong gusali, mga bagong negosyo at higit sa lahat mas dumami ang mga eroplano. Isa sa mga rason kung bakit ganun na lang ang pagnanais na mapalaki at mapaganda pa ang mga pasilidad dito sa Tacloban DZR Airport. So nakita nyo naman yung kalsada papasok dito sa harapan netong bagong terminal building. Gawa na. At mapapansin po natin dito, itong mga nakatusok na steel bar, ito daw yung magiging sentro ng gagawing bagong daanan papasok dito sa terminal building, konektado dito sa dinaanan nating bagong kalsada. Bukod sa mga bagong gawang daanan ay bumungad sa amin dito itong dambuhalang gusali. Ito ang bagong passenger terminal building ng Tacloban Airport na kung saan kayang makapag-accommodate ng halos 2,000 pasahero. Mapapansin po pala natin dito sa likuran nila, etong control tower. Ayan no, gawa na, pinturado na, at may mga tao doon sa taas. Naglalagay na ng mga salamin. So ilang metro lang yung layo niyan. Papunta naman dito sa bagong terminal building. Dapat sana ay sisilipin natin etong loob ng gusali, lalapitan natin to, pero dahil nga sa hindi pa ganun ka-safe na puntahan etong ginagawang gusali, marami pa yung mga nagkalat na bakal, yung mga scaffolding ay nagkalat din. Kaya bibisitahin po natin tong mismong terminal building sa susunod nating mga vlog. Pag halimbawang patapos na etong gusali. Taong 2020 na maumpisahan ng konstruksyon sa ginagawang proyekto at taong 2025 naman, inaasahang matatapos ang paggawa sa bagong passenger terminal building, pagpapalawak sa mga runway at pagdurugtong sa mga bagong kalsada. Sa halagang abot sa mahigit 1.9 billion pesos, pag nakumpleto na ang lahat ng ginagawang upgrade, ay may tuturing ng International Airport ang paliparang ito ng Tacloban City. Etong mga rampang ganito, mapapansin lang po natin to sa mga malalaking paliparan tulad dun sa NAIA, dun sa Clark o sa ibang paliparan na bagong gawa lang, at etong Tacloban Airport may ganito na rin. So ibig sabihin, hiwalay na yung mga arrival at saka departure na pasahero. Siguro dito sa taas yung mga sasakay pa lang ng eroplano at dito sa baba yung mga dadating naman dito sa Tacloban Airport. Kasabay ng pagtatayo ng mga bagong pasilidad ay ang paggawa naman ng bagong kalsada na tatawid sa dagat.
Ito ang kalsadang magsisilbing shortcut mula sa downtown ng Tacloban papunta sa bungad ng ginagawang bahagi ng airport. So mula naman dito, silipin naman natin yung mga development o yung progreso ng ginagawang kalsada dun sa kabila netong Tacloban City. So tara, let's go! Habang nasa biyahe kami papunta sa sentro ng Tacloban City, ay dumaan muna kami sa isang kilalang Home Depot para mamili ng ilang bagay na kakailanganin natin sa ating gagawing island hopping. Dito ay bumungad sa amin ang samot-saring produkto ng Uratex mula sa mga upuan, mesa, higaan hanggang sa malalambot na unan. Para po sa hanap ng mga monoblocks, meron po tayong ditong Olympia Bistro, Olympia Armchair, bilyesa naman po na usually na ginagamit namin sa mga restaurants, mga malls. Yun po yung mga kuan. Para naman po sa mga monoblocks na usually na ginagamit natin sa bahay, meron po tayo ditong mga classic po na kulay, tsaka mas mura po siya. Ito po yung ating Uratex Classic Chair 101 na merong iba't ibang kulay po. Meron din po tayo ditong pang-outdoor din pong upuan na tinatawag namin Slate Afforda Block. Black po siya ng mga color. Ito po siya yung bilyes table natin po. Tapos yung mga common naman natin mga table is ito po yung mga square table. Yung mga pwedeng pan-outdoor din natin is ito po yung alba. Dalawang kulay lang po yung naka-display. Ito naman din po yung oval table natin, yung pwedeng gamitin natin sa bahay. Yan man din lang at nandito na tayo sa Leyte Home Depot kaya tinanong ko na din kung ano nga ba ang pinakamagandang higaan para sa mga tulad kong hirap makatulog. Meron po tayong yung mga high-ends po natin na spring bed mattress po siya. So ito yung madalas na inilalagay sa mga hotels, kama, opo. Sa mga hotel. Apartment, yun po yung mga usually na ginagamit po. Maliban dito sa Leyte Home Depot ay mabibili din ang mga Uratex products sa Bagats Emporium na nasa downtown area lang ng Tacloban City. Sa dami at sa tibay ng mga produktong gawa ni Uratex ay eto ang madalas na ginagamit sa mga naglalakihang mall, restaurant, hotels at marami pang kilalang lugar na marahil ay napuntahan nyo na rin. Para naman sa mga kababayan nating walang oras magpunta sa mga ganitong tindahan, pwede rin kayong mag-shopping online at magpa-deliver sa kahit saang parte man ng Pilipinas. So buti na lang at dito tayo napunta sa Leyte Home Depot kasi marami yung mga Uratex na products yung nakita natin. Yung sadya po natin dito ay yung mga monoblock at saka yung mesa, pero dahil nga sa dami ng mga produkto na nakita natin dito, inusisa na rin natin yung ilang pa mga produkto netong Uratex. Sa kabilang dako naman ng Tacloban City ay matatanunan natin ang tinatambakang bahagi ng dagat. Dahil sa pambihirang haba ng ginagawang kalsada, kaya kahit na ilang kilometro pa ang layo natin mula rito, ay kitang-kita na ang ginagawang proyekto. Ito ang Tacloban Causeway Project, ang kalsadang mas magpapadali sa biyahe mula sa city proper ng Tacloban papunta sa ginagawang paliparan. Ilang kilometro lang mula dito sa sentro netong Tacloban City, makikita naman po natin etong ginagawang causeway na direktang magkokonekta dito sa downtown area ng Tacloban papunta doon sa Tacloban Airport. Dahil sa dami ng mga ginagawa dito, halos matabunan na etong pasyalan dati na mga mahilig mapunta dito sa Magsaysay Boulevard. Dito sa kabila, etong ginagawang causeway at dito naman sa kabila, etong Shore Protection Project. Yan Dati pa man noong mga panahong bumabangon pa lang ang Tacloban ay naging karaniwan na ang mga tide embankment project, mga strukturang sasangga sa matataas na alon dulot ng malalakas na bagyo. Halimbawa na dyan ang napakahabang tide embankment na ito na itinatayo sa mga coastal areas ng Tacloban, Palo at Tanawan.
Dito naman sa bahaging ito ng Cancabato Bay, masusing pinag-aralan at pinondohan ang pagtatayo sa migit 2.5 kilometrong causeway na tatawid sa magkabilang bahagi ng Hilagang Leyte. Sa halagang aabot sa megit 4.5 billion pesos, magkakaroon ng kalsadang ito ng 4 na lanes, 5 naglalakihang box culverts at tulay na aabot naman sa megit 300 meters ang haba. Layunin ng ginagawang proyekto na magsilbing panangga sa malalakas na alon at kasabay na rin ito ang maging pangunahing daanan, papasok at palabas sa paliparan ng Tacloban. Grabe. Sobrang taas na itong shore protection. Nakita nyo naman, kailangan pa natin gumamit na itong hagdan para lang matanaw itong kabila. Tingnan nyo naman yung height ng sasakyan kumpara dito sa shore protection. Wow. So mula dito, tanaw po natin etong ginagawang causeway naman na mag-uugnay dito sa Magsaysay Boulevard ng Tacloban City papunta dun sa Tacloban Airport. So makikita po natin dito sa bandang to ng Tacloban na medyo mahaba na yung natatambakang bahagi ng dagat. Sa kabila naman, may mga nakikita na rin tayong pagtatambak at medyo may distansya na din mula doon sa baybayin. Tanaw na tanaw din po natin dito yung control tower at yung mga nagtataasang crane na ginagamit sa paggawa ng bagong terminal building. Yan, dahil nga sa taas ito ay kitang-kita natin mula dito. Ilang buwan din tayong hindi nakakapag-ikot dito sa Tacloban at talaga namang sobrang dami ng mga proyekto na napansin nating puspusan yung konstruksyon. Sa ngayon, na wala pang ibang alternatibong ruta papunta dito sa Tacloban Airport, umiikot pa yung mga nanggagaling dito sa sentro netong Tacloban City, papunta doon sa Marasbaras, papunta doon sa San Jose, hanggang sa marating yung Tacloban Airport. Pero once na matapos na itong ginagawang causeway, nasa 10 minutes na lang yung travel time o hindi na abutin ng 10 minutes, nasa 5 minutes na lang siguro mararating na yung Tacloban Airport. So nasa halos isang oras naman mula dito sa city proper ng Tacloban ay narating po natin etong town proper ng Basay kung saan tayo sasakay na itong bangka. Yan, na sasakyan natin papunta doon sa islang pupuntahan natin ngayong araw. Buti na lang, naabutan natin etong isang bangka na medyo malaki at sakto. Tayo, kasama na yung mga kaibigan natin, papunta doon sa isla. Yan. So dahil nga sa tuwing hapon, minsan sumasama yung panahon, minsan lumalakas yung alon, kaya sakto na sa atin yung ganito kalaking bangka. Nasa mahigit 10 minutes na po tayo nagtatravel mula dun sa daungan ng Basay Samar. At base dito sa mapa, ayan, nasa gilid po natin etong Hinamok Island. Ayan, no? So unahan po nito yung islang ating pupuntahan at hindi po natin makita ng klaro dito sa mapa yung islang ating pupuntahan dahil nga sa, yun nga, hindi nagre-rehistro dito sa Google Maps. Touchdown, Panunubulon Island. Yan. So merong mga detalye dito, basahin po muna natin. Panunubulon, Barangay Salvacion, Basay, Samar.
malayo pa lang ay kitang-kita na natin ng klaro itong isla dahil nga sa size nito na may halin tulad natin dun sa Diu Island naman ng Tacloban. Tulad ng Diu Island ay marami din yung mga puno ng nyog dito sa islang to at napapalibutan ng mga ganitong corals. Yan, mga durog na corals yung baybayin netong isla. Kaya kung makikita po natin sa ating drone shot ay parang white sand yung palibot netong isla. Pero kung titingnan po natin ng malapitan, etong durog na corals yung maapakan natin dito. Kilala etong Panunubulon Island bilang pahingahan o tirahan ng mga nangingisda dito sa gitna ng Samar at Leyte. Kaya karamihan sa mga bangka na makikita natin dito ay ito yung mga bangka na ginagamit sa pangingisda. Katunayan nga, yung ilang bangka na nandito ay may mga karga pang panggal kung tawagin. Yan, ito po yung panggal na ginagamit sa panguhuli ng alimasag. So pumapasok dito yung alimasag at hindi na nakakalabas. Kaya dito nakukulong yung mga nahuhuling alimasag at pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng ilang oras, saka naman nila hina-harvest para maibenta naman dito sa Tacloban City at sa mga kalapit bayan. Habang naglilibot kami ay nakilala ko dito si Tatay Francisco. Isa siya sa mga mangingisdang dito na rin naninirahan at sa gilid ng dalampasigan, pansamantalang nakalublob ang mga alimasag na huli niya sa loob ng 2 araw. Binili at pinaluto na namin ang kanyang huli para matikman ang alimasag na mahuhuli lang sa bahaging ito ng Samar at Leyte. So habang linuluto yung alimasag, ikutin po muna natin itong isla at alamin kung ano yung mga meron dito. Ito nga pala yung mga kasama natin na taga Tacloban lang. At bagamat ilang kilometro lang yung distansya netong isla papunta sa Tacloban City, ay first time nilang narating etong isla. So dati pa alam nyo na mayroong isla dito. Naririnig lang namin, naririnig lang. Ano yung masasabi nyo? First impression sa isla? Kala ko pwedeng maligo dito pero kala ko tourist spot or parang Puntahan ng turista. puntahan ng mga turista. So sa pagkakalam ko ngayon, kuhaan pala ng alimasag. Kung titingnan po natin ngayon sa ating mapa, wala tayong makikitang isla dito sa blue na dot na to. Ito po yung nagre-represent ng location natin sa pamamagitan ng GPS. Accurate po ito dahil nga sa nakadepende sa GPS, nakadepende sa ating cellular data yung ating location. At base dito sa mapa, makikita po nating ni walang anino ng isla o lupa yung makikita. Purong katubigan yung pinopoint netong ating GPS. At kung hahanapin po natin dito sa mapa yung Panunubulon Island, wala tayong makikita dito sa bahaging ito ng Samar at Leyte. Yung mga isasuggest ni Google ay dun banda sa western side ng Visayas. Sa lawak na abot sa megit 1.5 hektarya, matatagpuan sa pagitan ng probinsya ng Samar at Leyte ang hugis-pusong isla na ito na kung tawagin ay Panunubulon Island. Nasa 5 kilometro lang ang layo nito mula sa Hinamok Island ng Basay kung saan ang sentro ng barangay na nakakasakop dito. Taglay ang mabatong baybayin, napapalibutan ng malakristal na tubig, sandbar at lagoon na animoy malawak na swimming pool sa isang private resort. Makikita po natin dito itong mga kubo na gawa sa light materials tulad na lamang ng kawayan, na itong mga nipa, dahil sa mga temporaryong bahay lang to ng mga mangingisda na nanggaling dito sa Samar. Walang kuryente etong buong isla at nakaasa sila dito sa mga ganitong solar. Napakapambihira ng ganitong senaryo. Ang ganitong kalawak na isla sa isang maliwalas na lugar ay napaka-imposibleng hindi makuhanan at maisali sa pinakapopular na mapa sa buong mundo.
Napapaisip tuloy kami kung mayroon nga bang kakaibang misteryo ang bumabalot sa Panunubulon Island at pilit na itinatago etong isla sa mata ng mga tulad nating naghahanap ng mga kakaibang lugar dito sa Pilipinas.